Alright, welcome back. At meron tayong special na bisita ngayong araw na ito, mga ka-Johnny. Welcome natin si Boss Ray. Hello po, boss at mga ka-Johnny. At Boss Ray in the house. So, meron tayong pag-uusapan, no? Pero bago yung lahat, please subscribe niyo yung mga social media accounts si Boss Ray sa Twitter, sa Facebook at sa YouTube account niya. At sa akin naman, Janitor TV sa Facebook at sa YouTube at sa TikTok account din. Pakisuportahan na po yung mga social medias namin ni Boss Ray. So, yun. Tuloy lang natin yung katanungan doon sa nakaraan na sinabi ni Boss Ray nito sa kanya kung bakit hindi na nga ba natatakot yung mga OLA na yan sa SEC, sa NBI, dyan sa PNP. Actually, ito sasagutin ko lang, no? Ngayon, tanongin muna natin ulit si Boss Ray muna bago ako magsalita. Okay? Di ba? Actually, ang ano ko dyan, ang kagaya nung lagi kong sinasabi, no? Kaya hindi sila takot is because walang continuity. Okay? Ngayon, kagaya rin nung sinabi ko doon sa akin nakaraang video is wala ako kasing understanding or wala akong experience with regards doon sa kung paano yung process para doon sa susunod na hakbang pagka ikaw nag-file ka ng complaint no sa SEC through email. Through email. So kaya ako nagpunta dito para malaman yung katotohanan kung paano siya itutuloy. Ka-Johnny, paano ba yun? Okay. Ganito yan, ha? Hindi man sasabihin mo hindi takot yung mga OLA. Takot yan. Ang problema lang kasi nga ito, yung continuation ng ginasabi nga ni Boss, ito yan. Once na nag-complain kayo sa SEC, sa website nila, at naipa-forward nyo yun, ipasa nyo na, then ipapasa ng SEC yan sa PNP o sa NBI, anti-cybercrime. Ganun ang sistema nun. Pero once na pinatawag kayo, oras na nag-raid sila ng isang OLA o ng mga OLA na maaring kayo doon nakahiram, kailangan pumunta po kayo para doon sa complaint ninyo. Para magkaroon ng tinatawag na preliminary investigation doon sa mga problema ninyo. Ngayon, hindi kayo nakapunta dahil maraming dahilan yung iba. Alam ko naman na yun, alam niyo naman ako, last year pa ako nagpupunta sa PNP, nag-mass filing kami, na mainstream media kami, then nagpunta pa ako nitong last din sa nung February na yung agent sinusubukan kong reply at ayaw na mag-reply. Siguro napasa na yung video ko kasi tinanong ko nga yun, siguro hindi niya napanood niya siguro, doon na niya siguro na-realize ay nagpupunta pala talaga to. Yun, kung sasabihin yung hindi takot sa PNP, sa NBI yung mga OLA yan, takot yan. Unang-una, bakit ko sinasabing takot? Hindi nga nagbibigyan ng totoong address yan. Meron nga ako isang sinusundan na OLA na ang address niya is dito lang sa Recto, no? Pero di ko sabihin sa mismong address na ano. Pero yung establishment na yun, yung opisina sinasabi ng OLA na yun is an abandoned building. Grabe. Talagang walang yan talaga. Ganun kabalas-ubas yung mga OLA na yan. Biro mo ilalagay nila sa OLA apps nila, may address doon. Tapos pag pinuntahan mo, abandoned building. O isang building na wala naman talaga sila roon. Yun ang ginagawa ng mga yan. Kaya sasabihin yung hindi takot sa PNP, hindi takot sa NBI, malaking kalokohan po yan. Lilinawin ko lang. Ngayon, yung mga katulad ni Boss Ray pupunta sa inyo, as gisingilin kayo, siguro madaling mas pakausap si Boss Ray sa bagay itong bagay, ha? Di nalinawan po kayo dun sa mga sinasabi niyo na hindi takot. Takot yan. Kaya nga, pagka nararin, napansin niyo, takip towel. Takip. Diba? So, takot din. Ano masabi sa mga takip towel ngayon, Boss Ray? Actually, sa totoo lang, isa lang masasabi ko dun sa mga yan. Plastic. Plastic talaga. Alam mo kung bakit ka, Johnny? Kasi, kalalakas ng loob ng barag, kalalakas ng loob ng haras. Pagka yan nahuli na, wala na. Takip towel na, di mo malaman. Ganun na. Tapos, sasabihin pa nung ibang mga inaabuso daw sila. Katarantaduhan yun, mga boss. Pwede bang magmura dito? Sorry po. Baka ma-community ka. So yun, ganun kabalasubas yung mga yan. Hanggang pang dadarag lang yan, hanggang pagbabanta, hanggang sa pangharas lang yan. Ngayon kung tatanungin nyo kung talaga, kasi gusto nyo tanongin sa akin ito, Boss Ray. Pinapadalan pa talaga ng bulaklak ng patay o ng kabaong nukleyang isang borrower. Which is true. Totoo yun. Napapadalan. Pero, nung nagmarites ako about dyan, meron ako nahanap na mga usapan ng mga may-ari ng mga punerarya na nagkausap-usap ka, huwag munang dadalhin o huwag munang magpapadala hanggat hindi napapatunayan
nung punerarya na meron pa talagang nangyaring ganoon doon sa lugar na yun. Dahil nga, nagagamit din sila. Okay. May dadagdag lang ako doon, Kajay. Actually, yung sa Ataol, no? Kasi, pagka bumili ka ng Ataol, kasama sa package yung paglilinis ng bangkay. So, hindi i-deliver per se yung Ataol. Okay? Ang gagawin po nila is, pupunta sa inyo, kahanapin po yung bangkay, yung bangkay, para po dadalhin nila at lilinisin. Hindi ho dadalhin yung Ataol sa inyo per se. Pero po yung bulaklak, ayan, talagang nagpapadala po ng bulaklak. Ang kawawa po dyan is yung mga, ano po natin, kaibigan po natin, mga delivery rider. Kasi inaabunuhan po nila yan. So yun po ang nagiging, kumbaga, naaabala pa. Pati yung ibang tao na hindi naman dapat maabala. Yun nga, no? Kaya yung mga pati delivery rider, lahat ng mga ganitong klase ng mga modus ng OLA, huwag kayong natatakot basta-basta. Ako naranasan ko nga, sabi nga ako, OLA victim ako. Si Boss Ray, ang pinakamaasahan ninyo pagdating sa informasyon sa mga lending collection. Di ba? Ngayon, nahilinawan ka, total, magkasama kami ngayon, lulubos-lubusin ko na yung mga tanong ko rito kay Boss Ray. Sige po. Paano naman pagka ikaw sa lending collection? Total, matagal ka na, di ba, Boss Ray? Ilang taong ka na nga ba ron? 25 years na po total lahat. 25 years, narinig niyo. Ano yung mga experience mo nung nakapunta ka sa mga kliyente mo na balasubos rin na hindi nagbabayan? Ako, nandyan ho na na nilabasan ako ng itak, hinasaan ako ng karet, tinutukan ako ng baril, no? Tapos napasuntukan na rin ho ako, no? Marami na ho. Tapos yung dito sa ayoko kong sabihin yung lugar, no? Pero muntik na ho kami hindi mapalabas diyan. Muntik na ho kung talagang sabi ko sa inyo, lintik ang dasal ko. Akala ko hindi na, wakas ko na. No, yun ho yung mga hirap na pinagdadaanan ng field collector. Kaya ho ako naiinis at nabubwisit dito sa mga OLA collectors na to kasi kala nyo kay galing-galing, nandun lang nakaupo yan sa malamig na upuan nila sa kwarto. Samantalang kami humaniningil talaga na tradisyonal na nagpupunta sa bahay, ay ba'y binubuiso namin ng buhay namin para makapaningil sila. Puro Haras lang, di ba? Hanggang banta. Tama. Puro banta. Di ka tulad ni Boss Ray. Pero sabi ko nga sa inyo, once may nagpunta, tulad ko ako, naranasan ko rin, kaya pwede ko sabihin na hindi naman nakakatakot puntahan ng maniningil. Walang nakakatakot puntahan ng maniningil. Maliban na lang kung nakahihiya kayo sa kapitbahay nyo, sa mag-anak nyo, dahil hindi nyo sinasabi. Kayo rin minsan may pagkukulang. Ito yung number one na problema. Yung hindi alam ng pamilya. Ako, buti kami mag-asawa, alam namin yung mga nangyayari sa amin Sa kapatid ko, sa bahay ko, sa Caloocan, alam nila, nagtatat ako. Okay. Kaya wala akong dapat katakutan, wala akong dapat ikahiya. May utang ako. I'm proud of it. Tsaka wala na pong tao ngayon na walang utang. Totoo. Ako nga, yung pinapasukan ko kumpanya, maraming utang. Lahat Maniwala kayo kasi nakikita ko lagi may demand letter yung sa guard Tsaka yung mga negosyante ho, mas marami. puro utang yan. Kung tayo maliliit lang sila, milyon na mga utang. Kaya huwag kayong naniniwala na, siguro yung ibang tao ay ng utang. Yung mga marunong talaga sa financial literacy. Yung mga tao medyo marunong talagang humandle. Kasi tayo ngayon, sa panahon natin, ako, kahit sabihin mong medyo tutusin kaya ko naman ng baguhin kaso nga lang hindi ko maiwasang hindi makautang dahil minsan kinakapos ng budget. Kaya nga sasabihin na 21 pesos yung budget natin. Ay, naku po, isa pa yun Lintik tong Neda na do. Neda, oy! Kaya hindi tumataas yung sahod ng mga tao. Kaya naiipit sa pangungutang sa mga OLA, sa mga online lending apps. Yan yung mga dahilan. Dahil sa sobrang baba ng tingin sa atin ng gobyerno, hindi tayo inaaksyonan, hindi tayo natutulungan na para umangat din. Nangyayari, parang pinapalabas nila na sapat na kayo sa maliit na halaga. Kaya minsan napipilitan yung mga tao mangutang sa mga OLA, sa mga lending companies. Yan, papayo ko sa inyo. Pero sabi ko nga sa inyo, si Boss Ray, nagsabi rin minsan, nanood ko sa kanya na kung kaya niya gumawa ng paraan na makapagkaroon ng sideline. Sideline. Diba? Dami akong iniisip ngayon na sideline. Nga lang, puro side Puro sideline lang talaga. Puro tagilid Actually, yung ito, paggagawa ko ng content, sideline ko na to. Kasi full-time ako, empleyado. So, ang mahirap po kasi sa trabaho namin, umaga gagawa kami nung lalakarin. Tapos, yung buong 8 oras na yon, tatrabahuhin namin yon. Pag natrabaho namin, pagdating ho ng hindi pa kami uuwi nun. Kasi gagawin pa namin yung resulta.
I-report pa namin siya. Kaya minsan nauwi namin 7, 8 o'clock. Hindi ho ganun kadali ang trabaho namin. Kaya pala gabi ka gumagawa ng video. Ay, wala akong oras. Kaya minsan pupunta pagka nabubukas ako ng YouTube ko, alas 11, alas 12, nagpo-post eh. Yun Diba? ang oras ng ano ko. Tapos ito po, sorry, Kajani, no? Tataanin ko na, kukuha ko ng konting oras ni Kajani, no? Ito ho, tip lang, no? Kasi marami ho kasing, kumbaga ginagawang dahilan ng mga abusadong online lending apps, yung pag pinuntahan sa bahay, kailangan katakutan, hindi po. Huwag niyo pong katakutan, harapin niyo po sila, no? Kung maayos po ang pakitungo sa inyo, tanggapin niyo po na maayos, no? Para ho makasigurado kayo na maniningil talaga siya, isa hong hihingi nyo is yung ID. Ngayon po, kung wala hong maipresent na ID, tawagan nyo po yung lending company na nahiraman po ninyo at tanungin nyo po kung meron sila talagang pinadalang representante. Kasi yung minsan hindi may iwasan, wala ho talagang ID ang mga yan. Baka mamaya kasi baguhan, no? O di ka nakalimutan. So, tawagan nyo po yung lending company. No? Tapos, makipag-transact kayo ng maayos sa kanila. Kasi yung iba kasi doon sa comment section ko, Kajani, sasabihin, aantayin ko yan, Google Pay ko. Yun, nakikita ko rin sa comment section mo yun. Wag ho, baka ako magulpi nyo rin ako. Kasi kolektor mo ako eh. Yun na yun ah. Ito kasi kami ni Boss Ray, same insights kami na wag nyo babalo sa basing din yung mga kolektor. Kasi once na ginalaw nyo yan, pwede pa kayo makasuha ng physical injuries, serious physical injuries. Imbis na kayo yung may laban, ang mangyayari, kayo makukulong. Diba? Mababaliktad doon kayo. Oo, napakasimple lang po ng transaction niya, makipag-settle lang na maayos. Wala kayong dapat isipin na, ay baka, ngayon, pag pinahiya kayo, nakala may tao. Ngayon, pag pinahiya kayo, pwede kayo pumunta sa barangay. Yung sinasabi namin lagi sa inyo, pwede kayo mag-file ng blatter doon sa collector na yan, kung saan ola siya, pwede yung i-file doon, tapos saka nyo i-forward sa SEC na ito, nahiya ako doon sa bahay namin. May hinatak na gamit sa akin. Diba? May binadalang demand letter, may pinadalang summon. Mamaya yung summon na yun, iba pala yung summon pala ng... Summon sorry. Ibang summon pala yung pinadala sa inyo. Mamaya hindi nyo naintindihan kung ano yung nakalagay doon sa summon kasi minsan tayo mga Pilipino hindi tayo nakakaintindi masyadong English. Number 1 lagi nyo isip. Actually yun yung isang dahilan kaya yung mga mapapansin nyo po, no, yung kanilang mga messages sa inyo, magaganda yung mga, hindi ka masyadong malalalim na English. Pero maski sila, hindi nila naiintindihan yun. Pupusta ako sa inyo. Kasi pag binasa nyo, hindi magkakatugma yung yung mga sinasabi nila eh. Talagang, ibig sabihin, copy-paste lang sila ng copy-paste. So, ito tip ko na. Lahat ko na sinasabi, o mini-message sa ito ng mga online lending apps, no? Huwag mo muna yung katakutan. I-research nyo po muna. Okay. Yan, i-research nyo. Tignan nyo. Tapos tanungin nyo kung sino yung taong mas nakakaintindi nyo. Pwede kayo lumapit sa mga, kahit sa mga legal counsel, may libre naman eh. May mga ganyan. Baka yung kumpanya nyo, mayroong legal counsel, magtanong kayo ron. Doon, yung tulad sa may legal department, pwede ko tanongin kasi may attorney yun doon. Yun, pwede mo, parang malaman mo kung legit ba yung sinasabi. Kasi minsan sa terms and conditions na nilalagay ng OLA, napakahaba, binasa ko talaga. Pero kailangan nyo pong basahin. Kailangan basahin. Pero nakita ko, wala na nakalagay na pwede kang harasin. Diba? Wala naman Wala ganun. naman talaga. Tapos Bawal yung yun. sa Truth in Lending Act na ginagawa nila, diba? Kaya nga na-revoke yung isa, ayoko na magbanggit kasi si Boss Ray hindi nagbabanggit. Hindi ito ang dahilan ba't hindi ako nagbabanggit kasi ang trabaho ko po, conflict interest. Magkakaroon ako ng conflict of interest pag nagbanggit ho kasi ako ng kasi may nagko-comment sa akin Kajani, bakit hindi ko pa raw sabihin ng diretso para maiwas. Hindi ako po pwede magsabi ng pangalan kasi trabaho ko humaningil at sa lending ko ako financing nagtatrabaho. Yun ang dahilan. Minsan gusto ko lang mag-comment kay Boss Ray na gano'n. Legal po kasi na lending company ang pinapasukan ni Boss Ray, kaya hindi siya pwede magsalita about yan. Hindi katulad ko, ako biktima ako, pwede ako magsalita. Kasi after naman pagkagaling sa PNP, sinabi naman nila, pwede naman kayo gumawa ng gano'n para sa awareness. Kasi may mga abogado kami nakausap doon na walang problema ron. As long as makakapagbigay kayo ng mga talagang babala doon sa mga tao na maaaring mabiktima in the future. At hindi lang yun, para magkaroon din kayo ng ideya. Kaya nga baka sa mga susunod, makapag mass filing ulit kami. Ayun, pero hindi ko kasama si Boss Ray doon. Pero nabiktima ito na nakaraan. Oo, nadali ko na sa parking ako. Binibili ko lang ng gamit yung mga anak ko. Tumawag bigla, baka ako
Pati si Boss Ray nadali ah. Ano, di ba? Di ba? Naranasan mo, di ba? Number lang yan na nakuha, Mari, sa'yo, na hindi mo naman talaga maring kaibigan mo. Kaibigan ko. o- Dati kong kasama. Ano yun, years ko na siyang hindi nami-meet. Tapos yung Eh, nasa siguro yun, nasa number phone ko. Oo, yun. Yun ang problema, yung mga naka-phone book, kahit minsan nga. Pero ito legit Boss Ray. Yung mga nagde-deliver lang din, nakukuha din nila yung mga calls nila ron. Ano po, basta po call logs. Oo. Basta nasa call logs nyo, regardless po yan kung missed call or accepted call or dialed call, matatawagan mo nila yun. Makukuha nila yun. Yung malware nila, ibang klase. Nakukuha. Oo, talaga, ganun talaga yung mga style nila, talagang pag kinuhanan ko. Pair. Takot na lang mamaya. Hindi, okay lang yun. Sama nyo para ano. Ako kasi, May minsan bata kasi kami rito ngayon. Oo. Eh, sabi ko, dito muna yun. Eh, sakto naman nandito si Boss Ray, ngayon dumating hapon. Ang akala ko nga, mga alas 5 pa to darating si Boss Ray. Ah. Nagulat nga si Kajani. Bakit gising ako? Kasi sabi niya, message ko siya. Eh, nagulat na lang siya, nasa tapat na ako ng bahay niya. Connector nga. Legit na connector. Pero yung number lang ng bahay. Doon na sa baba ng bahay namin, 10th floor kami. Parang familiar nga sa post na parkingan niya. Kaya tumingin ako doon po sa malayo pa doon sa baba mismo. Ganun ba? Talagang masasabi ko, legit na collector to. Siguro kahit nasa dulo yung bahay ko, mahahanap pa kami ito eh. Maano ko. Galing. Kasama kasi sa trabaho namin yun, mag-skip trace. Kung magiging investigator ito, mabilis din. Ayo. Naging Yeah, legit trabaho din, na legit natin yan. yan. Lahat po ng trabaho, pinasok natin. Ako, naging ano rin ako, naging investigador. Ayan, maganda. Naging investigador ako ng mga loko-loko ng mga kasama ko sa trabaho. Naging ano rin tayo, bida-bida. Hindi, pero joke lang yan, kidding aside tayo. Pero ngayon, syempre, medyo papaano po muna kami at sa susunod, sana magkaroon ulit kami ng collaboration ni Boss Ray, sa uulitin. Sana maulit muli. Kayo iiyak, love song yun. Sa susunod po ulit, ano po? Uli, anyaya po muli kami na suportahan niyo po yung aming mga channels ni Boss Ray sa kanyang Facebook, YouTube at sa TikTok account, at ako sa aking Facebook, YouTube at TikTok account, Janitor TV at Boss Ray. Sana nakatulong kami ngayon sa video ito. Yun lang.